Alala ko, nung campaign period ng papa ko, na si Mayor Rolando Espinosa, nung first week sa May, tumawag sa akin, February to, kampanya-kampanya. So, umabot ako hanggang matapos yung eleksyon doon sa amin. Nung first week of May, tumawag sa akin si Major Abordo. Si Major Abordo tumawag sa akin. At sinabihan ako ni Major Abordo on that time, sinabihan ako ni Major Abordo na yung augment na nakadeploy dyan, yung nagdala ng mga tao ay kaibigan niya. Yun ay si Colonel Marcos. Siya ang nagdala ng tao doon kasi naka-augment, kasi yung area namin sa Albuera, Balita, hotspot. Yung area. Yung area na yon hotspot. So sinabi ni Major Abordo sa akin, busing ko yan. Ang nagdala ng mga tao dyan. 100 plus na tao na mga pulis ang dinala dyan. Kasi yung purpose niyan, i-neutralize ang mga tao ko dahil may balita daw na mga armado kami. So yun, sinabi ko sa kanya, okay sir, binigyan ko ng go signal si Major Abordo, okay, bigay mo yung number ko. At may number pa ako sa kanya. Nandun yan sa cellphone ko. Yung ginawa nito. So yun, inano ni Major Abordo, bigyan ko siya ng signal, okay, bigay mo yung number ko sir, para mag-usap kami. So kinalaunan, mga alas 5 ng hapon, tumawag siya sa akin. Alas 5, alas 6 ng hapon, tumawag siya sa akin. Ganito ang sabi niya, ako pala si Colonel Marcos. Ako yung nagdala ng mga tao dito. Nag-augment kami dito sa sa Albuera. May mga dineploy kami na tao, mga pulis. Oh sir, ano ba atin sir? Siya kasi ganito, para walang problema yung mga tao nyo na makagalaw kayo, magtulungan tayo. Oh, walang problema sir, maganda yung sinasabi mo. Pero sabi niya, may hihingin din akong pabor sa'yo. May hihingin din akong pabor sa'yo. Yung sinabi niya may hihingin siyang pabor sa akin, walang problema yan, sir. Sabihin mo kung ano ang maitulong ko. So yung sabi ko sa kanya na ano ang maitulong ko, sabi niya, ganito kasi yung asawa ko tumatakbo ng Vice Mayor ng Pastrana sa lugar namin. Kulang kami ng funding. So yun, okay, magkano ka sir? Ang sinabi niya sa akin, 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawad ako kasi wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko sir, hinanda ko to para sa papa ko. Totoo yan sir. Totoo talaga yan, nag-usap tayo. So yun, tumawad ako ng 2.5 lang ang makakaya ko. Pero hindi ko promise sa'yo sir, buo na mabigay ko to sa yung perang to. Kasi ipunin ko pa yung pera ko. Kasi yung pera na kahanda nito, na ngayon na nasa akin, ay para sa papa ko to. Ngayong eleksyon. Kung hindi ako nagkakamali, May 5. May 5 yun o May 6? Kasi May 7, sabi niya sa akin, sige,
Magkano ba ang makaya mong mabigay sa akin? Sasabihin ko lang sa iyo, sir, kung magkano ang makaya kong lipunin. May 7, nagbigay ako sa kanya. Tinawagan ko siya, 1.5 ng umagang-umaga. Magkano ba ang makaya mong mabigay sa akin? Sasabihin ko lang sa iyo, sir, kung magkano ang makaya kong lipunin. May 7, nagbigay ako sa kanya. Tinawagan ko siya, 1.5 lang, umagang-umaga, 1.5 lang yung pera ko na nalikom, sir. O sige, yan lang muna. Kunin ko na lang yan muna. Okay. So sinabihan ko ang papa ko na, itong perang to para kay Colonel Marcos. Nandun kami sa bahay niyan, sir, umagang-umaga yan. So sinabi ko, hawakan mo itong perang to, kuha lang ako ng sasakyan. Kumuha ako ng sasakyan, pinapadrive ko ni Tado Rosal. Bumalik kami sa bahay, pinick up namin si Daddy. Tapos sinabihan ko si Daddy. Si Daddy yung tumawag sa'yo on that time, sir. Yung number mo na ginamit mo yun, nasa cellphone pa rin yan ni Daddy hanggang ngayon. Tinago namin. May 7. Yun. Nanda namin ang pera ng umaga. 10 or between 12 noon. Binigay namin sa iyo ang pera. Nag-usap kayo ng daddy ko. Nandoon ako sa likod. Kerwin, kindly address the chair, ha? Yes. Address Superintendent Marcos. That's the procedure. Okay. So yun, sorry Mr. Sorry, Your Honor. Ano lang ko sa papa ko. Si papa ko yun. Buti kung nawala asawa ko, makahanap ako ng ibang asawa. You can look anywhere you want to look, ano? Pero address the chair, do not address any... Okay. anybody else. So yun, sorry, patawarin niyo ako. So yun, May 7 ng umaga, 10 a.m. to 12 noon, tumawag yung papa ko sa kanya, sir, ito ng pera, handa na. Sabi ng papa ko, Dong, ingon si Sir Marcos, sa sila na lang sa sila na lang daw tayo kami magkita para hindi halata, para kunwari daw nagche-check siya doon. So sa harap ng hotel ko may parking yon, doon sila nakita ng papa ko. On that time, ang sakay ng sasakyan, ako nasa likod, papa ko nasa front seat at ang driver. Bumaba yung papa ko, bago bumaba ang papa ko, tinawagan niya muna yung si Colonel Marcos. Yung tinawagan na niya, bumaba yung papa ko. Bumukas ng pinto, si Colonel Marcos, inoba yung sasakyan niya. Bumukas ng pinto, binigay yung pera na dala ng papa ko. Hindi pa yung nakabalot kasi yung pagbigay ko parang binalot na yun ng parang newspaper at binigay sa kanya. So yun, naghiwalay na kami agad nung natanggap niya ang pera. Hiwalay kami. Bumalik kami sa area namin, pumasok kami. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Win, bukas kunin ko yung kunin ko yung kulang, yung remaining. Kasi mag-eleksyon na, gagamitin na ang pera. Okay sir, sisikapin ko. So yun, usap-usap kayo ng papa ko. Naglikom na naman ako ng pera. Nung nalikom ko, umagang-umaga pa rin,
same lang ang bigayan namin ng pera. Doon pa rin sa Celan Hotel. Sa Celan Hotel, binigay namin pa rin ang pera. Sabi niya sa papa ko nung tumawag siya, doon pa rin sa Celan. So nakita sila sa Celan, nandun pa rin ako sa likod, nasasakyan, nakasakay ako, tatlo pa rin kami. Kasi palaging, pag lumakad ng papa ko, nasa likod ako. Kasi binabantayan ko siya. So yun, nakita sila sa Celan, same pa rin yung dala niyang sasakyan. Pag abot ng 1 million sa kanya, tumawag siya sa akin, huwag muna kayong lumabas, pati yung mga tao mo. Huwag kayo muna dito sa highway. Kasi uuwi muna ako ng Pastrana. Kasi ihahatid ko doon sa asawa ko ang pera. Kasi eleksyon na bukas. May 8 yun, binigay ang 1 million pesos. May 8. Nandun na, umalis siya. Yung sabi niya, huwag muna kayong lumabas, pati mga tao nyo, kasi wala ako dyan. Baka yung tao ko, mag-checkpoint sila. Madali yung tao nyo. Magka-problema pa tayo. So, yun. Wala, hindi talaga kami gumalaw. Kasi May 8 na yun eh. Talagang maneobrahan na yun eh. Maneobrahan talaga sa mga barangay, sa mga butante. Nung bumalik siya, may nag-checkpoint sa barangay Cambalading. Nag-checkpoint sila sa barangay Cambalading mga around 5 in the afternoon. Nag-checkpoint sila kasi nakabalik na yon si Colonel Marcos doon sa area ng Albuera. So nag-checkpoint na sila sa barangay Cambalading sa may basketball court. Tapos may tao akong inutusan na magmaniobra sa barangay. Tumawag sa akin ng tao ko, ang sabi ng tao ko, "Boss, na-checkpoint. Hindi ako makakadaan kasi may bakal dala yung tao ko at pera." So yun, tinawagan ko si Colonel Marcos. Sabi ko, "Sir, dadaan ang tao ko. Hindi siya makadaan kasi may checkpoint kayo." So yun, sabi niya, "Magantay ka ng 15 minutes. Aalis kami dito." Hindi pa umabot ang 15 minutes. Wala nang checkpoint. Sabi na ng tao ko, wala na. Umalis na yung nag-checkpoint, boss. Nakadaan na ang tao ko. Punta na sa akin. So yun, nagpasalamat ako sa kanya. Ako ang tumawag. Salamat, sir. So yun, nag-negotiate na kami. Kasi hinihingi ko na yung kapalit ng pera na binigay ko. Kung ano ba yung ito ang gagawin natin. Pag nag-point kami, sasabihin ko sa iyo kung saang barangay. Huwag kayo pumasok dyan. Kasi madisgrasya mga tao mo. Magka-problema tayo. Okay, sir. Maganda yan. So yun, May 8 na yun eh. Talagang maniobrahan na talaga. Talagang anuhan na. Gapangan na. Kung baga. So yun, ang sabi niya, okay, hantayin mo yung mga signal ko kung saan kami mag-checkpoint. Kung saan kami mag-checkpoint, alam mo na, huwag kayong papasok doon. Doon kayo sa barangay na hindi nyo madaanan ang checkpoint. Tapos sasabihin ko sa iyo kung anong mga oras ng checkpoint namin. Yun. Laktod pagka-istorya, sa madaling salita, siya ang head ng movement doon sa mga pulis na neutralize kami. Siya pa ang naging timbre o protector na hindi ma-neutralize ang tao namin. So yun, pinamisan ko siya. Sir, pag nanalo yung papa ko, may bonus ka sa akin. Hindi, kinabukasan, nanalo papa ko, okay, may nabaril pa doon ng eleksyon, okay, trawagan ko siya, ito, ganyan. Oh, hindi nag-iingat tao mo. Ko, oo,
may namatay doon sa sa harap talaga ng police station, binaril yung tao ko. Yun, hindi nag-ingat, ganyan. Oo, sir, pasensya na. Pero panalo na papa mo, ganyan na pa eh. Ako, walang problema, sir, pero wala na tao ko. So yun, nanalo papa ko, so inano niya sa akin, yung bonus ko ha. May 12 or basta pagkatapos ng election kasi magulo kasi may namatay talaga sa election day. Magulo yun. So, inano niya sa akin yung bonus niya. Binigyan namin ng 500,000. So, ang kabuuan na bigay namin sa kanya ay 3 million. Yun. Ang masarap nun, on that time, no? Ang masarap nun, kasi bago mag-eleksyon, yung hotel namin, tinapunan ng granada. Bang! Sira yung mga sasakyan na nandun. Pero yung CCTV na yon sa hotel namin sa labas, isa lang ang gumana. Pagkatapos na natapunan ng granada yung hotel namin, pinaayos ko na yung dalawang CCTV dito sa highway. Kaganyan. So yung pagbigay ng pera, yung pagkikita namin nila ni Daddy Colonel Marcos, kasi hindi niya alam na nandoon ako sa loob ng sasakyan. 1,000% ako na nakuha yon sa CCTV ng hotel. Ang tanong, saan ang CCTV? Sa hotel. Saan ang hard drive ng CCTV? Kinuha ni Sir Joby yung hard drive ng hotel. Pati yung mga camera, kinuha niya. Doon nilagay sa police station. So yun, nagsimula na noon, pati mga sasakyan, mga pinasurrender, kinuha na niya lahat, motor, lahat. Ni Sir Joby, mga motor, pinarapol sa mga tao. Tapos na. Bakit mo naisipang umalis ng Pilipinas? Yung pag-alis ko sa Pilipinas, nung nalaman ko na nanalo na si Presidente Duterte, nasa isip ko na talaga na iba talaga ang mangyayari sa mga illegalista na pasaway. O may cleansing na to na magaganap. Kasi alam ako na totoong tao yun si Presidente kasi may tao din ako na taga Davao. So, talagang kung may may baruganan. Ano yung baruganan, sir? Ano yung baruganan? May panindigan si Presidente Duterte. So namatay yung si alias Yawa, si Ruin Secretaria sa Bohol. Hindi pa nakaupo si Presidente Duterte noon, on the time. Namatay. Sumunod na naman si Jaguar sa Las Piñas. Hindi pa nakaupo si June 17 na tayo namatay si Jaguar Diaz sa Las Piñas. So, sabi ko, hindi pa nakaupo si Presidente. Baka cleansing to, para wala nang makapagsalita. So, natakot na ako. June 21, umalis ako ng bansa. Nung pag-alis ko sa bansa, hindi ako dumadaan kung saan. Talagang pagdaan ko, airport talaga. Airport talaga. Kasi alam ko wala akong problema. May pending case ako, pero wala akong whole departure. So, yun talaga. Nag-Malaysia ako. Pag ko sa Malaysia, nakabalita ako na may dumating doon na hinanap na ako.
Dumating doon si General Bato sa Malaysia. On that time, nabalitaan ko na lang doon. So, umalis agad ako. Lumipad agad ako ng ng Phuket. Lipad ako ng Phuket. Pero yun, legal yung lahat yung pag-travel ko. Lumipad ako ng Phuket. Sa Phuket, nag-Bangkok ako. Pagkatapos kong nag-Bangkok sa Thailand, nag-Hong Kong ako. Pagkatapos ko sa Hong Kong, yun, nag-UAE na ako. So, nakapanood ako ng nakakita ko sa mga doon sa internet, Interpol. Sinabi ko na sa sarili ko, mahuhuli na talaga ako. Yun. Bukod sa mga polis na nauna mong nabanggit, may iba ka ba bang law enforcer na mga binibigyan ng SOP o protection money? Oo, meron. Sa PDEA naman, itong si Jordan Sarmento, kasi yung pakilala niya sa akin, Jordan lang eh. Inano ko yung apelido niya, Sarmento. Sa nanay ba niya yung Sarmento? Sa papa niya, basta may... Kasi mo sa taga Barangay Balugo, Albuera Leyte itong ang pulis na to sa PDEA. Yun, nagkakilala kami. Isa din siya sa naging protector ko. Kasi tumatanggap siya sa akin ng weekly na galing sa illegal na money ko. Ano to? Paano hawak ko ngayon ang isang judicial affidavit na pinirmahan na may ni Mayor Rolando Espinosa na may petsang Agosto 24 at isang supplemental affidavit. Papakita ko na may petsang October 3, 2016. Nakikilala mo ba ito? Affidavit. Saan? Front seat. Nabanggit mo kanina na maliban sa 2 million pesos na goodwill money, mayroon ka pang obligasyon kay Ma'am Laila na 700,000 pesos. Nakapagbigay ka ba sa kanya nung nasabing halaga? Hindi ako nakapagbigay ng 7,000 pesos monthly. 700,000 pesos monthly dahil tumawag sa akin at sinabi ng driver niya na, pare, ang sabi ni ma'am na bago mag-eleksyon, kailangan makabigay ka ng 8 million pesos. At mag-usap na lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Ano daw ang pag-uusapan ninyo pagkatapos ng eleksyon? Sinabi niya tungkol sa protection ko, sa negosyo ko, at sa area na pwede kong papasukin. Kailan mo nalaman na yung nagpakilalang driver bodyguard ni Ma'am Laila ay si Ronnie Dayan? Nung pangalawang pagbigay ko ng pera sa kanya, sa halagang 1.7 million pesos, noong October 2015, bandang 1:00 pa rin ng hapon sa Dampa, Macapagal Avenue. Nagkita kami sa isang restaurant na malapit sa kainan ni Claire de la Puente. So, same street na yun. Pagpasok mo kay Claire de la Puente, sa dulo niyan, may parking yan dyan. So, nung inabot ko sa kanya yung pera na 1.7 million, ito ay tag 1,000 pesos bill, binandol-bandol ko. At nilagay ko sa plastic bag at saka nilagay ko sa paper bag. Nung pagbigay ko kay Sir Dayan, nitong time na to, ito na yung time na tinanong ko na siya sa pangalan niya.
para malaman ko talaga kung sino yung pangalan niya kasi wala siyang binigay sa akin na pangalan. Ang binigay lang niya ay driver bodyguard lang daw siya. So naniniguro na ako nito sa time na to. Nabanggit mo rin na sinabi sa iyo ni Ronnie Dayan na ang kanyang hinihingi ay para kay Ma'am Laila de Lima. Subalit sa dalawang okasyon na iyon na nagbigay ka ng pera ay wala naman si Ma'am Laila. Hindi ba sumagi sa isip mo na ginagamit lamang ni Ronnie Dayan ang pangalan ni Ma'am Laila de Lima? Sa time talaga na yon nagduda na ako kasi wala akong nakita o tinig man lang ni Ma'am Laila. So nagduda na ako talaga sa kanya na baka hindi to nakarating tong pera to kay Ma'am Laila. Ang pera na ibinigay ko ay buhay ko ang nakataya nun. Kaya naniniguro na talaga ako. Kaya na may duda na ako na baka hindi to nakarating sa kay Ma'am. Tapos, ang sabi ko sa kanya na kung pwede, sa susunod, pwede ko bang makausap si Ma'am Laila o makita man lang na magkasama kayo. Yun ang sinabi ko kay Ronnie Dayan. Sinagot naman niya ako, walang problema. Mag-schedule lang tayo kasi hindi pwede tayo magkita dito sa Manila kasi maraming mga mata. So yun, nag-usap kami at dumating sa punto na sinabi ko sa kanya na, Sir, ngayon nagpakilala ka na, tapos wag mo nang banggitin yung pangalan kong Kerwin, Batman na lang ang code ko. So, binanggit ko na sa kanya yung code ko na ako ay Batman kasi sa mga illegal na transaction ko, Batman yung code ko. At sa ikalawang pagkakataon na tumawag siya sa akin na nag-schedule na kami na magkikita, na makita ko si Ma'am Laila. At yun, nag-usap kami. Pag-usap namin, sabi niya, mag-schedule tayo kasi may schedule kami sa Baguio. Sa natandaan ko, nung pag-uusap namin ito, November 15, yun yan. November 15 to, yung nag-usap kami, kinabukasan, tumawag na naman siya sa akin. Sabi niya, sa Baguio na lang tayo magkita. Kasi naka-schedule kami sa Baguio. Tapos, nung nag-usap kami sa Baguio, ko, ang layo naman, dito lang ako sa Makati. Siya doon na lang kasi sa Manila, hindi pwede talaga na magkita tayo dito kasi maraming mata. So yon, kinabukasan, umalis na ako ng Manila papuntang Baguio. Pagdating ko doon, doon kami tumuloy sa Transcend na Alexandra Residencia. Doon kami natulog kasi dumating kami doon ito alas 4:30 ng madaling araw. Dumating kami noon mga 17 kasi 16 umalis ako ng tanghali. Dumating kami doon alas 4, alas 3 ng hapon kami umalis. Dumating kami doon 4:30 in the morning. So 70 na yon. So, nagstay kami sa Transcend na to ng 2 araw. Inantay ko yung tawag ni Ronnie. So, nung nagstay ako, 2 nights kami doon, tumawag sa akin si Ronnie. November 19 or to November 22, 2015 to. Tumawag siya sa akin sa mga petsa na to, sinabi niya, nasaan daw ako.
Sinabi ko sa kanya, nandito na ako sa Baguio. Sige, okay. Tumawag siya sa akin ito mga alas 11 ng umaga, 11 a.m. So, okay, nandito na ako, sir, sabi ko sa kanya. Nandito kami naka-check-in sa Alexandra Residensya. At yun, pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, tatawag ako sa iyo ulit para magkita na tayo. Ikaw, sige, sabihin mo lang sir kung saan. Mga alauna ng hapon, inaantay ko yung tawag niya. Wala pa rin. Miss call ko na siya. So, tumawag siya sa akin. Nung nag-miss call ako sa kanya, 1 p.m. sa hapon, nag-miss call ako. Tumawag siya sa akin, mga 2:10 o 2:20 ba yun ng hapon. Sabi niya, sige, dito na kami. Punta ka dito sa Burnham Park. So, tapos niya, huwag mong kalimutan dalhin ang pera na para kay Ma'am Laila. So, yun. Siguraduhin mo lang, sir, na makita ko si Ma'am o makausap ko man lang siya. So, yun. Tinawagan niya ako. Nag-proceed na ako doon sa Burnham Park. Nag-parking ako sa harap ng Burnham, yung may kainan dyan. Hindi ko na ano yung kainan na dyan. Sa Burnham Park. Nag-park ako doon. Tapos tumawag ako sa kanya, sir, nandito na kami sa Burnham. Pero dito pa kami sa parking. Sige, baba kayo. Nung bumaba kami, kasama ko yung asawa ko at mga anak. Tumawid kami ng daan, papasok ng Burnham Park. Yung sa may kainan. May kainan doon at may skating area na pagpasok mo doon, doon kami banda, nakita ko na si Ronnie. Oh, sir, kumusta? Ganyan. Kaya okay. Nandun si ma'am sa unahan. So sabi niya, punta ka na, sama ka sa akin, lalapit tayo kay ma'am. So nung pumunta ako doon, kasama ko siya, siguro mga 4 or 5 meters. So sabi niya, dito ka lang kasi sabihin ko kay ma'am na ikaw yon. So yun, sabi niya, narinig ko yung niya, lumapit na siya kay ma'am, tapos sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am, si Batman. So yun, yung mangulang, tumingin ako kay Ma'am Laila. Nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mangulang siya sa akin. Okay, so bumalik sa akin si Dayan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa akin, pero malapitan lang kami doon. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, dala mo ba yung pera? Oo, dala ko, sir. Nandun sa sasakyan kasi naiwan doon yung driver. So, sabi niya, tara, puntahan natin. So, iniwan ko yung mag-ina ko at saka yung anak ko doon sa loob ng Burnham. Bumalik kami sa parking lot. Pagbalik namin sa parking lot, doon, sabi niya, itabi mo dito sa sasakyan ko ang sasakyan mo. So, tinabi ko, ang dala niyan sa sasakyan, Fortuner na itim at ang natandaan ko lang sa plaka, PNP yung nakatatak doon. So lumapit na ako sa sasakyan ko at sumakay ako doon pa rin sa mismong pwesto ko sa likod. Bumalik ako, tinabi ko yung sasakyan ko sa Fortuner niya ni Ronnie. Tapos yun, kinausap ko na yung driver ko na tabihan mo yung yung Fortuner. So tumabi na siya, tapos nagtawag sa akin si Ronnie. Okay. Sige, dyan lang park. Pag park, inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. So yun, pagka natanggap na niya yun,
So, bumalik kami sa pinagparking na namin dati. Nagpark kami, bumaba ako. Nung pagbaba ko, so pabalik na kami doon sa pabalik na kami sa loob ng Bornham. Pagbalik namin sa Bornham, kasama ko na, bumaba na din yung driver ko. Magkasama na kami doon sa pagbalik ng Bornham. Tapos bumaba na rin si Sir Dayan. Nandoon siya nag-abang sa amin sa may entrance ng parking gate. Sabay kaming pumasok. Sabi niya sa akin, "Oh, ano ngayon? Naniniwala ka na? Nakita mo na si ma'am?" Ko, "Oo naman." So pumasok kami, bumalik kami sa pwesto nung may mga bisikletahan ng bata. Kasi nandun, iniwan ko yung pamilya ko. Sabi niya, "Pwede ka namang magpa-picture kay ma'am. Lapitan mo." Kasi alam naman niya eh. So yun, bumalik kami doon. Tinawag ko yung asawa ko, "Ma, halika, pa-picture tayo ni Ma'am Laila." So nagpa-picture kami kay Ma'am Laila. Pagkatapos noon, nagpa-picture kami. Pagtapos ng picture, nag-shake hands ako sa kanya at nag-ano ako ng "Thank you, ma'am." Tapos, sinabay ko yung pagsabi kay ma'am, kung natandaan niya na nandun na yung pera kay Ronnie, ma'am. Tapos pagkatapos noon, umalis ako, yun, namasyal lang kami sa loob ng Bornham. Hindi kayo nagkaroon ng usapan ni Ma'am Laila de Lima. Wala. Hindi naman sabi, winarningan ako ni Ronnie na hindi yan makipag-usap sa maraming tao. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan na ikaw si Batman tapos nagpa-picture lang kayo. Oo. Okay. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos na namasyal na kami ng mga anak ko doon sa loob ng Bornham. So yun, hanggat umuwi na kami sa Transcend, yun, tapos na yung namin. Nung binigay mo yung pera kay Ronnie sa sasakyan, sakay din ba si Ma'am Laila de Lima? Wala. Paano nalaman ni Ronnie Dayan yung codename mo? Sinabi ko sa kanya nung second time na nagbigay ako ng 1.7 na wag mo na akong tawagin sa pangalang Kerwin, kundi ang codename ko ay Batman. Okay. Bukod doon sa 3 naunang SOP na binigay mo para kay Ma'am Laila, nasundan pa ba ito? Oo. Kailan? February... month of February yon. Ano yun? Na. February yon ang last na ibinigay ko kay Ronnie Dayan. Month of February yon kasi November 19 to 22 yung pagbigay ko sa Baguio. So noong February, nagbigay ako kay Ronnie Dayan na naman ng 2.3 million. Doon ko binigay sa SM Mall of Asia sa Building E, sa parking pa rin, ang 2.3 million. So yun, para nagka-close na kami ni Ronnie, tawag-tawag na, ganyan, kumustahay na kami. Yung February, binigay ko kay Ronnie doon sa 4th floor ng Building E sa MOA, ang 2.3 million. Magkano ang kabuang pera na ibigay mo na para daw kay Ma'am Laila? Nakumpleto ko yung sinabi ni Ronnie na magbigay ako ng 8 million before mag-eleksyon. Noong mga panahon na yon, may hinihingi ka ba na anumang pabor kay Ma'am Laila? Wala naman akong hinihingi kasi yung sa area ko, wala namang problema doon sa takbo ng negosyo ko sa droga. At sa palagay ko, yun na siguro, nakatimbre na siguro yon sa mga PNP na huwag niyong galawin ang taong to, lalo na sa area niya. Matapos ang
page 24 na tayo. 24. 24. Hindi ka na sa dito. Umuwi na ako sa Leyte bandang February 21. Noong nasa Leyte na ako, patuloy iyong natatanggap yung mga naka-SOP sa akin na mga pulis o payola. Patuloy yung natatanggap nila simula nung 2012. Sila si Sir Matera, sila si Major Abordo, Sir Chowa, at yung mga binabanggit ko lahat kanina, patuloy yon, hindi yon naputol. Nung pag-uwi ko doon, naalala ko nung campaign period ng papa ko na si Mayor Rolando Espinosa. Noong first week sa May, tumawag sa akin, February to, kampanya-kampanya. So umabot ako hanggang matapos yung eleksyon doon sa amin. Noong first week of May, tumawag sa akin si Major Abordo. Si Major Abordo tumawag sa akin. At sinabihan ako ni Major Abordo on that time, sinabihan ako ni Major Abordo na yung augment na nakadeploy dyan, yung nagdala ng mga tao ay kaibigan niya. Yun ay si Colonel Marcos.